Okay, so as part of your practice para sa magiging activity nyo, dito gagamit tayo ng tinatawag na nested for loop or yung dalawang for loop na magkasunod. So dito, at first, meron tayong variable na numbers na merong value na 1, 2, 3, 4, 5. So remember yung index is start with 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, and then dito kinukuha natin yung size ng mismong array natin, yung value niya. And then this part, yung first I natin, so i-assign natin siya dito. Okay? So mapapansin nyo, yung I is equals to 0. So remember, ang values natin, index niya ay 0, 1, 2, 3, and 4. Okay? So si I is equal to 0. Si j is equals to 0. So yung j natin, nandito din siya. Ngayon, yung I natin, nakatotal siya sa size ng array. Yung j natin, nakatotal din siya sa size ng array. So both are using incrementation. Okay, so paano ba yung nangyari dyan? Ito yung output natin. Okay? So mapapansin nyo, ito 1, then 2, 3, 4, 5. So yung first number natin na 1, 2, 3, 4, and 5, yan yung I natin. So eto siya. So kumbaga, since naka for loop ka dito at nag-i-increment ka, so for example, ang ginawa natin dito, ang unang value ng I is equal siya sa 0. So dahil meron kang incrementation dito, magpa-plus 1 siya ngayon using this. Then equal natin siya ngayon sa 1. So yung I nyo, magmo-move siya sa index 1. Okay? So ngayon, plus 1 ulit. Dahil sa incrementation, equal ngayon natin sa 2. So yung I natin, magmo-move siya sa index 2, which is yung value ay 3. Then, plus 1 ulit using yung incrementation. Equal ngayon natin siya sa 3. So yung I, magmo-move siya sa 3. Then incrementation ulit, 4. Okay, so index 4 yung last. Bakit? Paano niya malalaman? Kasi meron kang I is less than sa size. So si size yung may hawak ng number of values na meron tayo. So ano yung nangyari ngayon? So eto siya, piniprint niya yung 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Next part, meron kang inner for loop o yung tinatawag natin na pang nested for loop natin. Same thing. Gagawin niya yung ganitong klaseng incrementation, magmo-move siya, move, move, move. Hanggang sa makuha niya yung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, paano nakuha yung multiplication ng mga 'to sa labas? Eto po siya. So, see out number I. So, una, yung I natin, 'di ba remember nandito tayo nag-start. Then, yan. So, dito. Then, meron tayong sign na X dito for multiplication. And then, yung J natin is nandito din siya. Okay, kasi 0 tayo nag-start. Then, equal yung text. Pero ito talaga yung formula niya. Numbers multiply by numbers J. Tapos, yun na yung output natin nun. So, una, number I multiply by number J is equals to 1. So, dito pumapasok yan, yung multiplication niya. So, yun yung example of nested for loop natin using yung mismong
array na meron tayo.